Naibigay na ng Department of Health sa mga ospital ang mahigit 300 milyong pisong pondo para sa special risk allowance sa mga healthcare worker. Pero nakukulangan ng ilan ng mga medical frontliner dyan. Yan ang tinutukan ni Maki Pulido. 311 million pesos ang nirelease na pondo ng DBM sa Department of Health para sa special risk allowance ng nasa 20,000 health workers sa bansa. The amount under Bayanihan 2 has actually reverted, but we were able to finance the SRA for the 20,000 healthcare workers whose claims have not been paid under the Bayanihan 2 law, and we released it today, and DOH will be downloading it, I would assume, starting this afternoon. It's already been released, I am told. So we will already download this to the regions and to the hospitals. Kung sino makakatanggap, depende sa listang isinumite ng mga ospital. May mga ospital na sumunod sa DOH guidelines na tanging mga may direct contact lang sa COVID patient award ang tatanggap ng SRA. Meron ding isinumite ang pangalan ng lahat ng health workers dahil, sabi ng kanilang health workers, basta nasa ospital sila, exposed sila sa COVID. DOH na mag-determine kung talaga bang bibigyan nila ng full o bibigyan nila siguro ng partial yung iba. Depende sa kanilang determination. Sa Department of Health din, dapat nagkaroon ng concrete and strict guidelines to follow. Hindi nila sana hinayaan na yung batas i-interpret ng hospital. Hindi raw sapat na SRA lang ang ibigay kaya nagprotesta ang ilang health workers ng Jose Reyes Memorial Medical Center. Paano na raw ang ipinangakong 38,000 pesos para sa meals, accommodation and transportation allowance mula December 2020 hanggang June 2021? At paano na ang 3,000 pesos kada buwang active duty hazard pay sa parehong panahon? Hindi po nila kasi binabayaran ang lahat kasi kaya nga dismayado yung mga health workers. Bakit SRA lang? Ang dami niyong utang. Sabi ng DBM, depende na yan kung may sobrang pondo ang DOH dahil hanggang nung December 2020 lang ang allocated funds para dyan. Kaya mga health worker tuloy raw ang kilos protesta sa September 1. Di pa masabi kung ilan ang lalahok at gaano ito katagal. Pero may mga mag-walkout daw ng ilang oras para igiit ang tamang kompensasyon para sa mga healthcare worker. Wala pang bagong pahayag ang DOH pero dati na nilang sinabi na nakikipagtulungan na sila sa iba pang mga ahensya at LGU para madaliin ang pagbibigay ng benepisyo ng mga health worker. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.